Magandang hapon sa inyong lahat. So naririto ako ngayon sa labas ng bahay namin para maganda naman ang ating background. So ngayon tatalakayin natin paano ba natin mapagtatanggumpayan ang anxiety. Sa panahon ngayon hindi na bago ang maranasan ng anxiety. Marami ang nalulunod sa pangamba, pag-aalala at takot sa hinaharap. Pero bilang mga mananampalataya may pag-asa tayo, isang matibay na sandigan, ang salita ng Diyos. Una, kilalanin ang ugat ng iyong pag-aalala. Unang hakbang, maging totoo sa sarili. Ano ba ang dahilan ng aking anxiety? Madalas ito'y galing sa kawalan na kontrol o takot sa maaring mangyari. Ngunit sinasabi sa atin ng Pilipos chapter 4 verse 6 hanggang 7, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, sa halip idulog ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kahilingan sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pasasalamat. Dito pa lang pinaalalahanan tayo na maaring nating ilapit ang lahat sa Diyos, hindi niya tayo iiwan. Pangalawa, magpakatatag sa kanyang mga pangako. Hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Kapag nakakaramdam tayo ng kawalang katiyakan, balik tayo sa mga pangako niya. Sa Isaiah chapter 41 verse 10, sinabi ng Diyos, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Ang katotohanan kasama natin ng Diyos ay sapat na upang mapayapa ang ating puso. Pangatlo, magkaroon ng malalim na panalangin at pagninilay. Ang panalangin ay hindi lamang para humingi, kundi para makinig. Kapag tahimik tayong lumuluhod, binubuksan natin ang ating puso sa kapayapaan ng Espiritu Santo. Minsan, ang kakalmahan ay dumarating hindi dahil nagbago ang sitwasyon, kundi dahil nagbago ang ating pananaw. Pang-apat, maghanap ng godly support system. Hindi tayo nilikhang mag-isa. Mahalaga ang may kapwa mananampalataya mapagkakatiwalaan upang magdasal at umalalay sa atin. Tulad na nakasaad sa Galatia chapter 6 verse 2, magdalang tulungan kayo sa pagdadala ng mga pasanin ng isa't isa. Ikalima, isabuhay ang pananampalataya, hindi ang takot. Araw-araw ay pagkakataon upang piliin ang pananampalataya kaysa takot. Minsan, kailangan natin ipaalala sa ating sarili, ang Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang kinatatakutan natin. May mga halimbawa akong babanggitin upang mas makatutunan natin at maunawaan ang aking sinasabi. Halimbawa bilang isa, si Maria at ang overthinking. Si Maria ay isang masipag na guro pero gabi-gabi siyang di makatulog. Kakaisip kung sapat ba ang kanyang ginagawa sa eskwelahan. Dumadalas ang kanyang pag-aalala kahit wala naman tiyak na dahilan. Isang gabi nabasa niya Mateo chapter 6 verse 34, kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa bukas. Sinimulan niyang isulat sa isang journal ang kanyang mga iniisip bawat gabi at sabay itong inilalapit sa Diyos sa panalangin. Unti-unti natuto siyang bitawan ng mga bagay na di niya kontrolado at magtiwala na hawak ng Diyos ang kanyang bukas. Ikalawang halimbawa, si Joel at ang kabiguang makapasa. Si Joel ay ilang beses na bumagsak sa board exam, nadurog ang loob niya at tila nawala na siya ng tiwala sa sarili. Ngunit isang kaibigan ang nagpadala sa kanya ng talata mula sa Roma chapter 8 verse 28. Alam natin na sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Sa halip na magpakalugmok, ginamit ni Joel ang kabiguan bilang pagkakataon upang lumalim pa sa relasyon niya sa Panginoon. Sa tuwing nadadala siya ng kaba, inuulit niya sa sarili ang mga salita ng Diyos. Sa ikalimang pagkakataon, pumasa siya at mas matatag ang kanyang pananampalataya kaysa sa dati. Pangatlong halimbawa, si Lisa at ang pamumuhay sa pananampalataya. Si Lisa ay isang ina na maraming responsibilidad, anak, trabaho, finances. Dahil sa dami ng iniisip, naging madali para sa kanya na malunod sa stress. Ngunit pinili niya magsimula ng bawat araw sa pamamagitan ng 10 minutong tahimik na panalangin at pagbabasa ng Salmo. Ang kanyang paborito ay ang Salmo chapter 46 verse 10, tumahimik kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ito ang nagsilbing paalala sa kanya na kahit magulo ang paligid, may kapayapaan sa presensya ng Diyos. Hindi masama ang makaramdam ng anxiety. Bagamat bahagi na ito ng pagiging tao. Pero may Diyos tayong maasahan, maunawain at makapangyarihan.
hindi ka nag-iisa. May kapayapaan na hindi may paliwanag at iyon ay nagbumula sa Diyos. Shalom.